Sige, simulan na natin. Number 5. Ang bagyong utak mo. Hindi lang ulan ang bumubuhos kapag tagbagyo, pati mga maling desisyon mo. Habang si signal number 3 ay nagwawala sa labas, may sarili ring signal number 3 sa utak mo. Panic, paranoia, at instant craving para sa tinapay na hindi mo naman gustong kainin kapag walong bagyo. Bakit nga ba ganito? Kasi programmed ang utak mo para maghanda sa crisis. Kapag may narinig siyang ulan, kulog o kahit notif lang sa NDRRMC, bigla siyang nag-activate ng survival mode, parang prehistoric lolo mo na naghahanap ng lungga sa kuheba. Kaya bigla mong naiisip, baka mawalan ng kuryente, dapat kumain ako ng 5 pack ng pansit canton ngayon. Pero heto ang nakakatawa, hindi mo naman ikamamatay ang bagyo, kundi yung stress na gawa ng utak mo mismo. Pinapabilis niya tibok ng puso mo, pinapataas ang cortisol, at pinapaniwala kang kailangan mong i-hoard ang sardinas kahit may 5 ka pa nung nakaraang taon. Ang totoo, gusto lang niyang magmukhang useful. Kaya kung napansin mong parang may concert ng thunder sa bintana at ikaw naman ay nag-e-emote sa dilim habang nagkakape, kalma lang, hindi end of the world. Yung utak mo lang, nag-overreact ulit. Number 4. Electric eels at emotional damage. May bagyo na, brownout pa. Pero teka lang, hindi lang ilaw ang namawala, pati common sense mo. Kasi kapag nag-brownout, nagpapanik ang utak mo. Literal. Sanay kasi siyang may control sa paligid, liwanag, tunog, routines. Pero sa dilim, ayun, nagiging telenovela ang utak mo. Baka mabaha, baka pumutok yung kuryente, baka multuhin ako ng ex ko. Ang scientific term dito ay anticipatory anxiety. Ang utak mo kasi hindi marunong maghintay ng actual danger. Gusto niya imaginary danger agad. Kaya habang nag-iingay si hangin sa bubong, nagtatayo ka ng emergency altar ng kandila at skyflakes. At dahil wala kang magawa, bumabalik lahat ng existential crisis mo. Ano nga ulit purpose ko sa buhay? Bakit wala pa rin akong savings? Ganyan ang side effect ng brownout na may halong ulan. Physically, tinatamaan ka ng lack of light literal. Ang retina mo humihinto sa pag-produce ng serotonin, kaya medyo sabaw ka, parang kulang sa tulog. Kaya nga minsan, after ng bagyo, parang may emotional hangover ka. Hindi mo alam kung pagod ka o gusto mo lang yakapin yung electric fan. Moral, ang utak mo, parang ilaw din. Kapag nawalan ng kuryente, bigla nagiging horror movie. Number 2, post-typhoon amnesia. Pagkatapos ng bagyo, parang bigla kang wala kang maalala. Naglinis ba ako kahapon? Kumain ba ako? Ilang araw na ako naka-shorts lang. Yan ang tinatawag na disaster brain. Kapag sobrang tagal ng stress, nagsha-shutdown ang hippocampus, yung part ng utak na nagre-record ng memories. Kaya literal kang nagiging amnesiac habang naguhugas ng putik. Tapos, magugulat ka na lang, parang time travel. Hala, tapos na pala yung bagyo. Oo, pero yung trauma mo, naka-save draft pa rin. Psychologically, ito yung tinatawag na dissociation. Ginagawa to ng utak mo para hindi ka mabaliw sa dami ng sabay-sabay na problema. Pero, downside, nakalimutan mong may sinampay ka pa pala sa likod bahay mula nung Lunes. So kung nagdataka ka kung bakit parang slow mo ka after ng calamity, hindi ka tamad. Pagod lang yung utak mo sa kakasurvive. At kailangan din niyang magpahinga, kahit once naman. Number 2, kapit sa kuryente, kapit sa buhay. Pag bumalik na ang kuryente pagkatapos ng ilang araw na dilim, bigla kang nagiging religious convert. Salamat Lord! May ilaw na! Pero deep inside, hindi lang tuwa yan. Dopamine overdose yan. Kasi ang utak mo, reward-based addict. Kapag may nawala, tulad ng ilaw, wifi o sense of normal life, bumababa ang dopamine mo. At nung bumanik, ayun, parang nanalo ka sa loto, kahit wala ka namang pera. Ito ang tinatawag ng mga neuroscientists na contrast effect. Mas nagiging masaya ka sa bagay na bumalik, hindi dahil sa bagay mismo, kundi dahil nawala muna ito. Kumbaga, kung ang love life mo ay parang Meralco, lagi kang pinapaasa, mawawala, babalik, mawawala ulit. Pero andun ka pa rin, tanga sa kilig. At ito ang dahilan kung bakit pagkatapos ng bagyo, lahat ng tao biglang mabait.
Biglang nagiging friendly ang kapitbahay na dati mong kaaway. Nag-aalok pa ng kape. Kasi pareho kayong na-reset ng trauma. Ang tawag dyan, collective relief high. Ang problema lang, after 2 days, balik sa chismisan mo ulit ang barangay. So kung gusto mong gumanda ang ugali ng lahat, simple lang. Tanggalan mo ng ilaw ng 3 araw. Instant humility generator. At number 1, the calm after the chaos. O bakit gusto mong maulit? Weird pero totoo. Pagkatapos ng bagyo, may mga taong parang namimiss yung feeling ng bagyo. Hindi yung ulan ha, yung chaos. Yung pakiramdam na bigla kang nagkasilbi ka ulit. Naglilinis, nagluto, nagligtas ng pusa, nagkwentuhan sa dilim. Kasi sa ordinaryong araw, wala kang thrill. Pero nung may kalamidad, bigla kang may purpose. Ito ang tinatawag ng mga psychologists na post-crisis high. Kapag natapos na ang danger, naglalabas ang utak mo ng endorphins at serotonin bilang reward. Kaya after ng disaster, paradoxically, mas energized ka pa. At minsan, unconsciously, gusto mo ulit ng konting gulo. Kasi doon mo nararamdaman na buhay ka. Kaya kung na-miss mo ang tunog ng ulan, amoy ng kandila at drama ng walang signal, huwag kang magulat. Hindi ka baliw. Adik lang talaga ang utak mo sa thrill ng survival. Pero tandaan, hindi mo kailangang hintayin ang bagyo para maramdaman mong buhay ka. Minsan, sapat na yung simpleng araw na tahimik, walang baha, at may kuryente. Kasi sa totoo lang, yung peace na yan, yun talaga ang tunay na miracle sa Pilipinas. Yun lang muna para ngayon. Gagawa pa ako ng mga ganitong video sa susunod. Mag-subscribe ka para mapanood mo rin.